Patay na si Jen! Diyos ko! Labis ang hinigpis ng mga magulang ni James Tyler Abarabar, ang 7 taong gulang na batang lalaking namatay matapos matuklaw umano ng ahas sa barangay Bagong Silang, Caloocan City, Miyerkules ng umaga. Natutulog sa lapag ang kanyang mga anak na dali-dali niyang ginising matapos makita ang ahas. Nung una pong tumayo, ito yung anak kong namatay. Sabi niya, ma, ahas pala yan. Kanina ko pa nakikita yan eh. Sabi ko, bilis, bilis tayo kayo. Dito tayo daan sa bintana. Hindi pa nila alam noon na natuklaw na pala ng ahas ang anak. Pagbalik sa loob ng kanilang bahay, doon na ininda ni James ang pagsakit ng kanyang tiyan. Nagsusuka na rin siya hanggang sa kinumbulsyon. Sabi ko, ano ba nangyari sa'yo? Sabi niya, ma, tubig, gusto ko tubig. Inom siya ng inom ng tubig. Tapos noon, nag-decide na ako na dalhin siya sa ospital kasi nga nakikita ko iba na pakiramdam niya, nanghihina na na siya yung pinagpapawisan ng malamig. Buhay na buhay yung anak ko, sigla-sigla. Tapos uuwi po ako ng ganon na wala na po yung anak ko. Nihirap po tanggapin kasi hindi ko na makita na yung anak ko. James, mahal na mahal ka namin ni Dada. Guys, nandito po kami sa Bagong Silang, Caloocan City. So papunta po kami ngayon dun sa batang nakagat ng ahas, ng cobra, I mean. So makikiramay po kami doon. Dalawa lang kami pumunta ni Toti. At kasama namin yung mga kapatid niya, mga taga rito rin sa Caloocan, sa Kamarin ano? Okay guys, tingnan natin yung doon, makikiramay tayo. Ayan po. Kahit ka muna So yun guys, hinahanap namin yung lugar kung saan yung bata ay nakaburol. So kasama natin ng mga pinsani natin, si Lloyd, si AA, si Ivan, saka si Vice. Si Vice. Hinahanap namin yung lugar, parang naliligaw na kami. Sabi kanina nung... Baka gusto ng shoutout. Salamat. Shoutout sa asawa ko. Love you. Shoutout kay Pei. Ay nga doon. Malapit lang daw. Sa Bagong Silang 2. Yan guys. Kung alam niyo yung lugar na yan, dito lang kami. Puntahan ba natin? Sabay tayo.
Maliligo kami guys sa... Hindi namin alam kung saan yung lugar. Tinatawagan namin yung contact namin dun pero hindi sumasagot eh. Baka nasa trabaho. Yan, shoutout sa inyo. Nag-ano sila? Gago, dalawa. Nag-google. PKG tour topic, package, tour tsaka 6. Ano bang ano yun? Sakto address. S10A. PKG to Copenhagen, mayroon, may PKG 6. Kaya pala eh. Anong masid? Sigaw? Yan, mamaya na lang guys. Yan guys, pupuntahan namin yung mismong bahay nung batang nakagat ng cobra. So yun, dalawa lang kami nagpunta ni Vincent Totti dito. Halos wala rin kami dalang gamit kasi hindi namin in-expect na malapit lang yung pinuntahan namin dito. Galing kami kay Pinsan Bobet, shout out, happy birthday. Dum. Guys, ito pala yung paligid ng nakagat ng cobra. Teka lang po, nasa banyo po eh. Dito lang po. Bulacan na yung tawid niyan, ano? Saan po yung bahay nila, sir? Ito. Ayan. Diyan siya kinagat din sa may pin. Diyan pumasok Diyan pumasok niya. Tapos napatay namin doon, sa loob, sa bahay ng kapatid ko. Ano po yung napatay niyo, sir? Yun, yung ano nga. Oo, hot-snake nga pala. Yun yung kumagat, sir, hindi. Palagay ko hindi. Kasi wala namang kamandag yun. Yung bahay ahas lang po eh. Bias lang yun. Brown rat snake Pero po. may ano yun, may kamandag yun. Pero palagay ko, Wala pong kamandag. Ang kumagat sa kanya, hindi ko. Ibig sabihin, sir, may kobrang kumagat. May iba pa. Oo. Patay tayo dyan. Ito, sir, tulad ako eh. Akala ko Meron sila. talaga dito dati. Ayan yung kapatid ko, yun sila. Naglalaba kami dyan, may pumasok din natin. Kilang kita namin ahas din talaga. Dito po sa butas na to. Ano kung masisilip nyo yan, eh, no? Yan guys, butas. Ban. Dala yung flashlight. Saan banda po natutulog yung ano? Yan, sa pinto. Dito po sa pinto. Pag cobra ho, hindi ho sila nag-stay sa mga basang lugar. Mas gusto nyo yung mga dry land. Saan pala yung ilalim ano? Nakakapwede mo siguro na tinitawan yun, ano? Challenge sila, no? Pero may nagano na. Pinakakalangkat na dito. Wala pa po talaga. Hindi ba ba nilagay? Ano, santigan natin dito? Hindi ba? Pwede. Saan siya? Kasama natin. Ilan pa kaya yun? Tignan natin dito, tay. Ayaw mo na sa inyo siya pang paus kasi sigurado nakatan. Tay, titignan namin dito. Okay lang. Sige.
Malo, nakalumbras yan. Ganda ng camera na ano. Cellphone niya. Honor 19. Rattlesnake po talaga yung nakaraan, no? Cobra po. Yung pong napatay niyo po is ano lang po yan. Brown rat snake, wala pong kamatlag yun. Isa pala yun. Dalawa po rin tumira sa kanya. Meron yun, may isa pa talaga yun. Kasi pinakita ko sa inyo, di ba, sir? Hindi lang pala wala po kamatlag. Alam niyo na Saan yun, yung po sabi ko. napatay yung ano? Dito na sa kabila ko na sa bahay ko na. Kapatid ko. Diyan? Sa may kabilang ba? Sa bahay ko na napatay. Ay, doon na. So, lumipat sa... Si yung papa ko nakapatay. Kasi nataranta na, pumasok na dun. Kasi may baby rin yun eh. Sabi yan eh. Pero nung nakagat yung si Tutoy, nasabi po agad na nakagat siya. Yung nanay nakakaano, 6 AM daw siya kinagat. Parang 11 AM na yun ang ano, sabi mo nanay. Hahanapin ang cobra kung meron pang hanap. Dito kanan. Dito, tambak na rin kasi dito. Ngayon, ang mission natin guys is silip-silipin natin to ng konti. Kung di man natin makuha ngayon babalik tayo sa ibang araw. Kasama natin sila Utol. Hindi kami nakapaghanda ngayon dahil nga may sinadya rin kami dito sa Caloocan. Malapit lang pala. So tinignan na rin namin. Sa Kamarin kayo galing na ba siya? Opo. Malapit lang. Hindi, galing kasi daw sila ng birthday yan. Birthday po naman din sa Dumaan na rin daw sila dito. tinignan na rin namin. So yan, kung makita natin yung kapaligiran, may ilog dyan. Gano'ng patas po yung bumaba dyan? Kalahati niyan. Kalahati. Minsan lagpas dun sa may ano. Lagpas dun sa may labi. Sa may labi niya. Sa may pornal. Yung tawid niyan sir, ano na? Bulacan. San Jose. Bulacan. San Jose. Bulacan. Boundary niya. Parang boundary na doon ng ano, Manila. Meron talaga dito, hindi mawawala. Eh, first time naman nangyari dito. Yan sa riprap, meron din yan. Pero marami na kaming napapatay dito na cobra. Nasa ilan Lalo na, dun sa may patok. Yan. nasa ilan na rin ang napapatay niyo dito? Marami na rin, hindi lang siguro. Yung utol ko, natuklaw din. 10 na siguro, di ba? Doon tisyon no? Oo, sa patok lumalabas ng pusa. Pero di kami na ano kasi natakot kami, nagtakbuhan na lang kami. Ibig sabihin, marami po talaga ditong ano. Marami rin marami rin silang napatay ng cobra. Yung sinati, marami po nung ano. Nakaka-jump din pala. May hinabol daw tito niya ng harang cobra. Hindi na nahabol. Sabi niya kung darating daw sila, pwede niya daw papabungkal yung higit nila. Hello po, nanay. Ay, ako po si Sharina. Napunta po kami dito para hanapin din po yung kaso. Kulang po kami sa gamit. Babalik po kami sa ibang araw. Pag may butas. Sinadya lang din po kami dito sa Pamarin. Sana mahuli nga. Alam na po namin yung lugar. Babalik po kami para sa gawa po ng Saan kayo sa Laguna, sir? San Pablo. San Pablo, malayo-layo pala, no? Dalawa lang kasi kami. Mga ilang oras ang biyahe nyo galing dito? May ilang oras May na. 4 yun. 5 hours. 5, no? Sagad yun, no? Hindi, sasakyan. Hindi niya sakot. Bala yan, di ba nakapagsabi po agad si Tutoy na nakagat siya ng Hindi po, ganito po yung nangyari nung, di ba September 18? September 18 ng, nagising kami September 18, mga 9:30 to 10:30 na yun eh. September 18, nagising siya. Ay, nagising kami. Kagigising lang namin. Pagtayo ko, kasi nga, di ba, gising na kami. Pagtayo ko, bubuksan ko na sana yung pinto. Sabi ko, tayo na kayo dyan. Kasi kain na tayo. Kasi kaso na. Pagtingin ko sa pinto, kasi itong pinto namin, may kortina, di ba? Sa loob ng kortina. Yung
ano namin pinto, yung kurtina, may gumagalaw-galaw. Sabi ko, ano kaya yung gumagalaw sa pinto? Sabi ko, may ano ba, parang may bata na may nakatusok na parang naglalaro ng ano. Tapos maya-maya nagulat ako. Pag ano ko, nagulat ako. Pag tingin ko, umusli, ulo ng ahas. Kaya yun, Nakita mo po talaga. o ulo ng ahas. Tapos sabi ko, uy, sabi ko, pangon kayo, pangon, bilis. Tapos nagulat ako dun sa anak ko na matay. Bigla siyang tumayo. Sabi niya, ma, kanina pa ako gising eh. Sabi ko, gising ka na pala. Sabi niya, ahas pala yan, ma. Kanina ko pa nakikita. Yan eh. Tapos sabi ko sa kanya, bilis, bilisan nyo. Labas. Tapos doon kami dumaan. Tumalong kami dito sa bintana namin. Tapos nung lumabas na kami, ayun nga, nandito sila sa labas ng kapatid niya. Kasama niyang lumabas yung mga kapatid niya eh. Tatlo sila dyan. Andito pa nga lang sa labas yung anak ko. Sabi nung kasama niyang kapatid, ma, kanina si James sumuka sa labas. Tapos sabi niya raw, uy, lagot ko kay mama, sumuka ka. Sabi niya, wag mo na lang ako pansinin, baka gutom lang ito. Tapos nung nabuksan na tong pinto, sabi ko, pumasok na kayo rito. Tapos pasok niya. Sabi niya, ma, ang sakit ng tiyan ko. Tapos yun, tapos maya-maya sabi niya, ma, nasusuka ako. Tapos yun, di suka siya, suka na. Tapos sabi niya, ma, tubig. Tapos di binigyan ko siya. Sabi niya, ma, tubig pa. Tapos sabi niya, tubig, tubig. Tapos nagtataka na ako, bakit uhaw na uhaw siya. Yung Wilkins, halos maubos niya na. Tapos yung sinusuka niya, puro tubig na rin ng tubig. Tapos yun hanggang sa, ano na siya, pinagpapawisan na sa naman namin. Pero hindi siya nagsabi na Hindi kagat siya. talaga siya nagsabi. Tapos nawala rin sa isip ko na baka na ano nga rin siya ng ano. Tapos yun nga, hanggang sa nanghina na siya, hanggang ano na, yun, suka na siya ng tubig. Saan niyo po dinala si Doon po sa hospital po. Nung ano po, dito pa lang, doon arrival na anak ko eh. Kasi talagang naano na siya eh. Wala na siyang hininga eh. Kasi nag-ano na siya talaga, nag-delirium na siya eh. Tapos yun po. Ano po sabi ng doktor na? Ano po, nung nandun nga po kami. Kasi di ba nung nandito pa lang, nag-delirium na siya. Dito pa lang, ano, talagang umano na siya. Yung talagang ano na, wala na siya. Pagdating namin doon, sabi, mami, wala na po yung anak niyo. Dead on arrival na po kayo dumating. Zero life na po. Tapos ginawa po nila lahat. Ni-revive nila. Pero wala na talaga kasi dead on arrival na kami dumating eh. Kaya yung naging cause na po ng death niya doon is dehydration, suka ng suka, tapos sakit na yung tiyan. Kasi nga, dito pa lang, wala na siya. Dead on arrival na kami dumating. Pero ate, may nakita pong ano, snake bite. Opo, di ba nung nasa morgue na po kami, ano po, tinignan ko po yun doon, may tinakita ko po niya sa may dito niya. Ito pinicturan ko nga po eh. Pinicturan ko siya. Sabi ko baka ito yung ano ng ahas, kaya siya na ano. Kasi pinicturan ko po siya na nandun kami kasi tinignan ko sa loob eh. Pumasok ako sa loob eh. Pinicturan ko siya. Ito yung picture. Ito po yung picture. Ito yung picture kasi ito oh. Pinicturean ko siya niya, nasa morgue na siya. Nasa morgue na siya niya, pinicturean ko. Ayan yung nakita ko. Sa kamay. Opo, kaliwang kamay niya. Saan po ganito? Opo, ayan. Ayan, kaliwang kamay niya. Tapos nung... Ayan. Ipasa ko na lang po yun sa inyo para mas malinaw po sa inyo. Dalawa, saan? Cobra nga yun. Tapos yun po, pinicturean ko siya. Tapos yung dumating na po yung labi niya, nung sinisilip ko na siya, di ba, nasa ano na siya, kaburo na, sinilip ko siya. Napansin ko, yung kuko niya rin sa kabila, maitim, kasi ito sa kabila, maputi. Sabi ko siguro nga, kuklaw talaga po, kasi iba yung kulay ng kuko niya sa kabila. Eh. Sa kamay, ano po siyang mark mo? Opo, ayun nga po, kaya nga pinicturean ko eh. Kagat talaga. Kagat talaga. So, Kagat talaga. kagat talaga. Ayan po kami. Alam nila yun. Sa ngayon po kasi, dalawa lang kami. Kagat Wala talaga. doon silang dalang gamit. Galing silang kamarin na may birthday yan. Tinignan lang po namin Dumaan na rin para sila. maano namin. Atingin niya na babae. Mga po kami bukas o sa susunod na binabahay. kasama po yung kapatid ko. Dami na kami napatay dito, kumbra talaga. Ayan si Papa, yung nakapatay. Ko yung kahuli nung ano. Hindi nga raw yung pala ano. Hindi raw. Hindi naman Buti ka mo, nagpalipat-lipat lang. Kasi hindi talaga lumayo na ganun. Lumipat lang doon sa bahay na yan. Doon namin nahuli. So ayun mga kaibigan, narinig natin yung sinabi nga ni ate. No? Ma'am, kukunin ko po yung Gcash mo tapos i-ano ko baka may makatulong sa ating mga subscriber natin.
Yan po yung asawa ko. Dumating po yung asawa ko, hindi niya nang buhay yung anak ko. Kasi nung time na nag-aagaw buhay yung anak ko, nasa trabaho po siya. Nasa trabaho po siya, on the way po siya. Nakita niya na anak ko, kinabukasan na, wala nang buhay. Ito po ang pinakamahirap na ako. Galing po siya sa trabaho. So yun ma'am, yun yung po yung gigas nyo. Kung may makapag-ano po, tulong po sa atin. Galing po natin. Pero babalik po kami dito. Bukas po, Luzon, Daro. So ngayon, asan si Pinsa? Toti. Doon sa loob, sa loob. Doon may chance. Bibigay po tayo ng konting napakalaman para pag naulit man po yung ganitong sitwasyon ay may alam po tayo pag may nakagat po ulit. Huwag naman po sana. Saan? Ano ka dyan? Nanonood po kayo ng mga vlog namin? Sa ngayon po, hindi po masyado ako nakakaroon ng ano. Busy po lagi sa school ng mga bata. Kami po ay taga San Pablo. More on Calabarzon po yung nare-rescue namin. Marami na rin po kami na-rescuean. May mga nakakagat. Halos lahat doon sir, no? Sa Quezon, no? Na Quezon. hindi rin po nakakaligtas. Nung nakaraan nga po nanay naman. Hindi rin umabot sa ospital. So yung ginagawa namin, kung ano may tutulong namin, pinapost namin yung Gcash nila para kahit konting tulong. Saan, snake awareness natin? Oh. Para at least may idea sila. Para sakali Doon na lang siguro ma'am, pwede po tayo sa court. Sa court na lang po. Saan pupunta tayo? Ayan, tingnan natin. Bali, ito po napansin po kasi namin na ito pong area ko, lalo na po yun, kasalukuyan po siyang dinedevelop. Bali, habitat po kasi yan ng ahas. Ngayon, pinasok na siya ng tao para gawing tirahan. Ang nangyari sa mga ahas na naninirahan dyan, nabulabog. May tendency silang pumunta dito sa area na to. Kaya unang-una po, iwasan natin magtambak ng mga gamit na hindi na natin kailangan. Kung kailangan ng itapon na. Kailangan ibenta sa junk shop, ibenta na po natin. Para po maiwasan na pamahayan ng daga. Kasi yung mga tambak na yan, pag yung pinahayan ng daga, pupuntahan niya ng ahas para kainin. Isa-isa sa cellphone. Kaya naliligaw yung mga ahas sa bahay natin. Ano po? Ang cobra naman po, hindi naman po yan basta-basta nangangagat. Except na lang yung makorner sila o maapakan. Oo, dun po sila nangangagat. Ang kamandag po ng cobra is hindi naman para makapatay ng tao. Nilalaan po nila yan para sa pagkain nila. Para mahuli nila yung daga, nakakainin nila. Ngayon po, magkakantak tayo snake awareness para po malaman nyo yung tamang gagawin once na magkaroon ulit dito ng snake bite incident. Pero wag naman na po sana makulit yung nangyari na kayong bata. Kung sakali mang mangyari man, tuturuan po namin kayo ng first aid kung paano po yung tamang gawin once na may makagat ng halimbawa po, ito sir, bago na po dito. Kung halimbawa po, kasi tayo minsan naglalakad, natapakan natin ang ahas, ang kagat po niyan lagi dito. So, paano po yung gagawin mo? Kapag balik kung yung damit mo, wala kang dalang panyo, punitin mo yung damit mo, itali mo po siya dito. Ganito po yung gawin mo. Itali mo po siya. Pero wag naman pong masyadong mahigpit na magkukulay mo. Ganyan nyo lang po itali. Wala kasi tayo ng bandit. Para lang ma-prevent yung mabilis na pagkalat ng kamandag. Wag na rin po kayong gagalaw. Bawasan niyo po yung pagkilos nyo. Kung meron po kayong makitang tao sa paligid nyo, humingi na po kayo ng tulong at magpabuhat na po kayo. So dito po kasi sa area nyo, hindi namin alam po sa meron dito anti-venom na available. Ang alam lang po namin is yung malapit sa amin, sa area namin, sa Calabarzon. Kami nga po, dinadala pa kami pag may nakagat sa amin, sa RITM Alabang, ang alam lang namin merong anti-venom. Hindi pagkakaalam po dito sa atin sa San Lazaro lang. Kahit sa tala po, wala kaya medyo malayo sa takbo lang, mga 2 oras. Pero, Nakamotor. so
Sasakay naman po kayo sa ambulansya, mabilis naman po. Hanggat maaari po, bawasan na yung pagkilos pag nakulat ka na po. Huwag ka na po nagalaw, pagpabuhat ka na po. Pero kung dumating man yung point na agad ka, wala kang nakikitang tao, kung malakas naman po yung loob mo, at mabigat naman yung timbang mo, pwede lang kumalaw, pero huwag naman yung tatakbo ka. Yung alalay lang ng kilos, ang gagawin mo po, para yung dalo na naman lang sa katawan, mabagal. Yun lang po ang alam ko dito. Basta once po, pag dito ka nakagat, alyan mo po dito, pag sa kamay, dito po kayo manalo. Basta yung lang po palagi namin ina-advise sa mga rescue namin, bawasan po yung pagtatambak ng mga gamit kung hindi na kailangan. Kagaya po kailangan, napansin po namin, Sa bakal, sa ilog po yun yung mga walang nakatira dun sa bakal dito. para maiwasan po Mga bawi, no? Yan. Sa mga bawi, no? yung kagaya po kasi niya, no? Kasalukuyan po yung dinedevelop, may palayan pa po dyan. Yan po talaga yung natural habitat ng mga ahas. Ngayon po yan, dinedevelop na yan. So, masisira na yung tirahan nila dyan. May tendency talaga sila. Lilipat sila dito. Maraming napapansin pa namin, marami sila pagbahan dyan. Maraming tampak ng mga dami. Balikan na lang po ang gawin natin. Kung talaga po ang galing po natin mag-spray paminsan-minsan na insecticide. Mura lang naman po yung insecticide. Tulad yung mga bike na pang sa kasi ayaw po ng sa amoy yan. And pangalawa po, mas maganda rin yung paminsan-minsan magpapatulog tayo sa bahay natin kasi ayaw ng ahas yung kailangan. Pero hindi sila nakakarinig. Wala pong tenga ng ahas. Yung vibration po, ayaw po nila nun. Kaya hindi po sila doon mag-trigger eh. Pagka ang area natin, lalo na bali nila po ngayon, nabigyan po namin kayo. Sana po tandaan niyo po yung tinuro natin at yung advice natin. Huwag masyadong magtatambak sa mga bahay. Sa kanila, yung picture niya, urong mo na lang muna sir. Yung pinicturean ko, natatakpan ng barang niya. Pamili. Ito. Yan po yung may kagat. Yan po. Yung kamay niya, kahit hindi nakita. Tatakpan. Hindi na kasi lumobo nga yung Talagang ano po. kitang-kita po yung kagat dito sa pasama na lang sa akin, ma'am. So ayun mga kaibigan, sa muli humingi po kami ng konting tulong sa mga mababait nating subscriber dyan. Kita nyo rin naman ang kalagayan nila ate. Alos wala rin naman. So humingi po ako ng tulong. Ilalagay ko po yung GCash number niya dyan. At diretso po ko sa kanya kung sino man po yung mababait na subscriber natin yun. Maraming salamat po. Kung masasabi niyo, ma'am? Masakit po talaga mawalan ng mahal sa buhay. Kaya lang, kailangan natin tanggapin. Yun po.